20th Congress ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte hindi issue ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ilan pa miyembro ng Senado manunumpa na mamaya bilang impeachment judges. Aligasyon ng umano'y korupsyon na kinasasangkutan ni Bureau of Immigration Commissioner Joel Anthony Viado, pinaiimbestigahan na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Raul Villanueva nanumpa na bilang bagong Associate Justice ng Supreme Court. National Capital Region Police magde-deploy ng 5,000 mga pulis sa Metro Manila sa pagbubukas ng klase sa susunod na linggo. At BTS members na sina RM at V na discharge na mula sa mandatory military service sa South Korea. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Martes, June 10, 2025. Tayo po ay sabay ang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. At una sa mga balita ngayong tanghali. Nanumpa na si Senate President Francis Escudero bilang presiding officer ng impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Ito ay matapos magkasundo ang mga senador na simulan na ang mga proseso ng impeachment alinsunod sa konstitusyon. Narito ang report ni Asher Cadapan Jr. Nagsimula na ang pagbubuo ng impeachment court para sa paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Ito ay sa pamamagitan ng panunumpa ni Senate President Francis Cheese Escudero bilang presiding officer ng impeachment court. I, Francis Cheese G. Escudero, solemnly swear that in all things appertaining to the trial of the impeachment of Vice President Sara Zimmerman Duterte, now pending, I will do impartial justice according to the Constitution and laws of the Philippines. So help me God. Nagbuhat ang panunumpang ito sa mga mosyon ni Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel III, pangunahin na ang pagkukonvene ng Senado bilang impeachment court. Matapos itong talakayin ng mga senador kasabay ng pagsususpinde sa sesyon, nagkaisang plenaryo na i-refer sa Committee on Rules ang verified impeachment complaint. Ginawa ni Senador Joel Villanueva ang mosyon para sa referral. While the Minority Leader made a motion a while ago, we were able to consult with different stakeholders, members of the Senate, and the Minority Leader agreed that this representation would amend his motion per se, Mr. President. And so with that, Mr. President, at this juncture, may I move to refer the verified complaint for impeachment against Vice President Sara Zimmerman Duterte to the Committee on Rules. I so move, Mr. President. Any objection? Hearing none. The motion is approved. Ilang beses naman nasuspindi ang sesyon bunsod ng mga manifestation ng mga senador sa usapin ng kanilang panunumpa bilang senator judges. Kabilang na dito ang paglilinaw ni Senador Ronald Bato de la Rosa. Can the presiding officer give us a clear explanation as to whether or not we are convened right after all the members of this chamber have taken their oath? Because according to what we have discussed a while ago, that the convening of the court, of the impeachment court, shall proceed only on 11 or Wednesday. No, we are still on the second motion, Honorable De La Rosa. That is why, Mr. President, that's a precondition. Because otherwise,
That's my question is a precondition to your taking understood. of oath. Because if you say that it will trigger, then I will object to your to that motion. I think Senator Cayetano. the misunderstanding comes from when to convene, because Senator Bato and whoever else have the same thinking was right to assume that Wednesday magko-convene. So he still has till tomorrow to decide whether he will give a privilege speech or make any motion depending on his gathering of his thoughts tonight. Mamayang hapon inaasahan ng oath-taking naman ng iba pang mga miyembro ng Senado bilang impeachment judges. Samantala, formal nang naghain ng resolusyon si Senador Robin Hood Padilla na naglalayong i-terminate ang impeachment proceedings kay VP Sara. Sa kanyang Senate Resolution 1371, sinabi ni Padilla na ang 19th Congress ay mag-a-adjourn sine die sa Biyernes, Hunyo 13. Kaya lahat umano ng mga nakabinbing usapin at paglilitis ay kasabay na magtatapos sa kasalukuyang Kongreso. Asher Kadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Ipapaubaya na lamang ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Senado ang proseso sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Pangulong Marcos, wala namang kontrobersya kung tumawid man sa 20th Congress ang impeachment trial. What is the controversy? It is very clear that it will, because there's no way that even if they start the trial now, that they will finish it before the new senators come in. So, well, again, the senators will decide. Nakatakdang magtungo si Vice President Sara Duterte sa Kuala Lumpur, Malaysia, kasama ang kanyang pamilya para sa isang private trip. Kasama sa kanyang schedule ang pagdalo sa Independence Day celebration ng Pilipinas sa June 12. Magsasagawa rin siya ng konsultasyon kaugnay ng mga programa ng Office of the Vice President para sa mga Overseas Filipino Workers o OFWs. Inaasahan ng isang House Leader na hindi mapapalitan ang Speaker ng Kamara. Ito ay matapos isapubliko ng isang House Deputy Speaker ang hindi nito pagsuporta kay Speaker Martin Romualdez. Ang detalye sa ulat ni Rosa Licos. Itinanggi ni House Senior Deputy Speaker Pampanga 3rd District Representative Dong Gonzales na may hindi pagkakaunawaan sa liderato ng Kamara at naniniwala itong mananatiling si late 1st District Representative Martin Romualdez ang Speaker hanggang 20th Congress. Tugon ito ng kongresista matapos ihayag ni Deputy Speaker Cebu 5th District Representative Duke Frasco na hindi siya pumirma sa Manifesto of Support. Nasa 285 na mga kongresista ang nagpahayag ng suporta sa pananatili ng liderato ng Kamara hanggang sa 20th Congress. I believe 100% siya pa rin ang magiging Speaker of the House ng 20th Congress. Paliwanag ni Congressman Frasco sa kanyang desisyon sa kritikal na panahong ito sa Pilipinas, kailangan ng isang leader sa House of Representatives na nagbubunga ng pagkakaisa at hindi ng pagkakawatak-watak. Pamumunong nagpapalakas umano sa pagsulong ng pag-unlad sa bansa. Matapos ihayag sa publiko ni Frasco na hindi niya suportado ang liderato ni Speaker Romualdez para sa 20th Congress, itiniwalag ang mambabata sa partido nitong National Unity Party o NUP. Ayon kay NUP President at Camarines Sur 2nd District Representative Elroy Villaferte, paglabag umano ito sa opisyal na posisyon ng NUP na pagsuporta sa pagpapatuloy ng liderato sa Kamara. Tinuligsa rin nito ang anyay paghahasik ni Congressman Frasco ng hindi pagkakasundo sa koalisyong sumusuporta sa agenda ng Marcos Jr. administration. Personal na interes umano ang isinusulong ni Congressman Frasco para manatiling Deputy Speaker. He was the one grandstanding by issuing statements in the media prior to consultation with the prior party leaders. And the suspect of the members is that he's bargaining, arm-twisting the Speaker to retain him as Deputy Speaker. Dagdag pa nito, suportado ng NUP Congressman sa Visayas at Mindanao si Speaker Romualdez.
Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Binawi na ng House Quadruple Committee o Quadcom ang contempt na ipinataw kina Attorney Harry Roque, asawa nito at iba pa sa pagtatapos ito ng legislative inquiry ng 4 House panels laban sa illegal Philippine offshore gaming operators, extrajudicial killing sa anti-drug war ng Duterte administration at illegal drug operation. Nagbabalik si Rosa Licoz. Ligna o binawi na ng House Quadruple Committee o Quadcom ang contempt na ipinataw laban kina dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque, asawa nitong si Myla, dating economic advisor Michael Yang, Police Colonel Hector Grijaldo at iba pa. Kasabay ito ng pagtatapos ng legislative inquiry ng 4 House panels laban sa illegal Philippine offshore gaming operators, extrajudicial killings sa anti-drug war ng Duterte administration at illegal drug operation. Isinasangkot si Roque sa Pogo operations, subalit mariin itong itinanggi ng abogado. Pinatawa ng contempt si Roque dahil sa pagtangging isumite ang mga hinihinging dokumentong may kaugnayan sa yaman at mga pagmamay-ari nito sa Quadcom. May I respectfully move that this committee lift the contempt order for the mentioned police officers and civilian that was cited in contempt. Mr. Chairman, may I respectfully move an omnibus motion to lift the contempt order for Colonel Grijaldo, spouses Myla and Attorney Harry Roque, retired police PNP Arthur Narsoles, and Mr. Michael Yang. So move, Mr. Chairman. Kasalukuyang nasa the Netherlands si Roque at nagsumite ng aplikasyon para sa asylum. Samantala, nagpahiwatig naman si Quadcom overall chairperson Surigao del Norte 2nd District Representative Robert Ace Barbers sa posibilidad ng pagkakaroon ng Quadcom sa 20th Congress. Sa kabuuan, naka-15 pagdinig ang Quadcom at nagresulta sa 5 panukalang batas. Partikular na ang mga may kaugnayan upang matugunan ang suliranin sa extrajudicial killings, offshore gaming operations, land fraud, identity falsification at espionage. Kaya sa mga natutuwa sa pag-aakalang nakalusot na sila sa investigasyon, paumanhin po sapagkat malaki ang posibilidad na magkakaroon muli ng Quadcom sa darating na Kongreso. Ito ang Quadcom 2.0. Sa July 28 nakatakda naman ang pagbubukas ng bagong Kongreso. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nanumpa na ngayong umaga kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang bagong itinalagang Associate Justice ng Korte Suprema na si Court Administrator Raul Villanueva. Kasama ni Villanueva ang kanyang pamilya sa Malacanang nang manumpa sa tungkulin sa harap ni PBBM. Papalitan ni Villanueva si Associate Justice Mario Lopez na nagretiro na noong June 4. Nagpahayag naman ng kumpiyansa ang Pangulo sa kakayahan ni Villanueva. I know that the appointment of our new justice will continue that trend and bring the departments of government even closer than before, and so that the function of government is smoother, better, and that we are unified in our goal making life better for the Philippines. We all have our part to play, and at the justice, you have a new part to play. Iniimbestigahan na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga alegasyon ng korupsyon laban kay Bureau of Immigration Commissioner Joel Anthony Viado, kung saan batay sa kumakalat na white paper, inaakusahan si Viado na minadali ang proseso para makapagpiyansa ang 3 sinasabing boss ng Philippine Offshore Gaming Operator o POGO. Ayon sa Pangulo, mahirap sa ngayon na suriin ang naturang papel lalo na't wala naman itong mga pirma. Well, of course, we're looking at it, but you know, it's mahirap masyado. Mahirap mapag-aralan ng mabuti kung white paper na hindi pinirmahan.
at saka walang specifics. But nonetheless, everything like this, we look into, we will continue. Una na ang pinabulaanan ng Immigration Chief ang mga alegasyon na ito na nakalagay sa umano'y white paper. Hiniling ng Department of Justice o DOJ na magsumiti ng ebidensya ang mga umano'y empleyado ng Bureau of Immigration o BI na nag-aakusa kay Commissioner Viado ng pagkakasangkot sa katiwalian. Layo ng DOJ na mabigyang linaw ang mga alegasyon at matiyak na ang mga isinasampang paratang ay may sapat na batayan. Narito ang report ni Dante Amento. Sinagot na ni Bureau of Immigration Commissioner Attorney Joel Anthony Viado ang kumakalat na impormasyon na sangkot siya sa korupsyon. Sa white paper na umano'y isinumite sa tanggapan ng Pangulo, inakusahan si Viado na minadali ang proseso para makapagpiyansa ang tatlong sinasabing boss ng Philippine Offshore Gaming Operator o POGO. Pinigil din umano ni Commissioner Viado ang paglipat sa 39 na POGO workers sa kanilang warden facilities sa halip ay inilagay ito sa kanilang conference room. Mariing pinabulaanan ni Viado ang mga aligasyon na nakalagay sa umano'y white paper. Ito anya ay malinaw na mali. Dagdag pa nito, ihahayag nila ang mga nasa likod ng pagpapakalat ng paninirang ito. Sabi naman ng Department of Justice o DOJ na magbigay ng ebidensya ang umano'y mga empleyado ng immigration na naglabas ng aligasyon laban sa hepe ng kawanihan. Dagdag pa ng DOJ, hindi naman sila maaaring umakto sa isang isyu na wala namang sapat na batayan. Ipinaalala din anya nila ang mandato ng Pangulo patungkol sa POGO at mga POGO worker. Kung white paper lang ang pinapag-usapan natin, sana magbigay pa sila ng mas matibay na evidence, no? Or mga supporting documents. Dahil sa tingin naman ho natin, we have followed the letter of the President's directive, which is to make sure that all POGOs are banned and deported out of the country. So kung meron silang ebidensya, we would love to see it. Kabilang din sa paalala ng DOJ na linisin ng immigration ang kanilang hanay. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inamin ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC na pansamantalang sinuspinde ang mga operasyon laban sa higit 9,000 na illegal POGO workers dahil sa kakulangan ng pasilidad at pondo. Ayon kay Yusek Gilbert Cruz, umaabot sa 2 million pesos kada buwan ang gastos ng gobyerno para sa pagkain at gamutan ng mahigit 600 at 40 na dayuhan sa PAOC facility sa Pasay. Maraming detainees ang hindi ma-deport dahil wala silang pasaporte. Nanawagan naman ang mga mambabatas na ituloy ang paghuli sa mga illegal foreign workers at paigtingin ang pakikipag-ugnayan ng mga local government unit at iba pang ahensya ng pamahalaan. Unang-una, punong-puno na kami. Wala na kaming paglagyan ng mga huli and then nagkakasakit na. And then just 2 months ago nagkaroon ng mini pandemic doon sa loob ng facility namin. So in-address muna namin yon, yung mga may sakit, almost 300 mahigit, yung pinadala namin sa hospital for treatment ng lung infection. And actually concern nga kasi dahil marami na kaming nakikitang mga cases ng HIV dito sa mga na-aresto natin mga POGO workers. Iniyak ng National Bureau of Investigation na iniimbestigahan na nila ang posibleng koneksyon ng mga Philippine Offshore Gaming Operators o POGO sa mga naiulat na insidente ng pang-ESPIA sa Pilipinas. Ayon kay NBI spokesperson Ferdinand Labin, nakikipag-ugnayan na rin sa ibang mga ahensya gaya ng PAOC, Bureau of Immigration at PNP. Nagsasagawa na rin ang NBI ng digital forensic analysis sa mga nasabat na gadgets sa mga POGO hub, gayon din sa mga espionage activities. Dagdag pa niya, may mga kasong naisampa na laban sa ilang dayuhang sangkot sa pang-ESP. Inaasahan ng Commission on Human Rights na matatapos nila ang investigasyon
sa libu-libong kaso ng extrajudicial killings o EJ case na nangyari mula 2016 hanggang 2022 sa ilalim ng Duterte administration bago matapos ang kasalukuyang taon. Ayon kay CHR, Commissioner Richard Palpalatok, mahigit 4,000 kaso na ang kanilang iniimbestigahan, ngunit karamihan dito ay hindi pa tapos dahil sa kakulangan ng kooperasyon mula sa Philippine National Police. Madalas anya silang hindi pinapayagang makakuha ng mga ebidensya gaya ng case folders at police reports. Gayunman, nangako na ang bagong pamunuan ng pambansang pulisya sa pangunguna ni PNP Chief Police General Nicolas Torre III na makikipagtulungan ng PNP sa kanilang hanay. Batay sa datos ng gobyerno, nasa 6,000 ang namatay sa mga police operations, ngunit ayon sa human rights groups, maaaring umabot ito sa 12 hanggang 30,000. Nanawagan si Representative Benny Abante na maging bukas ang investigasyon upang makamit ang closure sa mga umunoy paglabag sa karapatang pantao. Magpapakalat ng 5,000 pulis sa Metro Manila ang National Capital Region Police Office sa pagbubukas ng klase sa susunod na linggo. Ang naturang mga pulis ang siyang magbabantay sa paligid ng mga eskwelahan para sa kaligtasan ng mga estudyante, guro at magulang. Mula sa Camp Crame, makibalita tayo kay Leia Ilagan live. Yes, Leia. Magandang tanghali sa iyo, Aga. Nasa 5,344 na pulis sa Metro Manila ang ipapakalat ng National Capital Region Police Office para sa Oplan Balik Eskwela sa June 16. Sa inilabas na pahayag ni NCRPO Director, Police Major General Anthony Abilin, sinabi nito na ito ay bilang commitment ng Philippine National Police para maging ligtas sa mga estudyante, magulang at mga tao sa pagsisimula ng pasukan. Sa naturang bilang ng mga police personnel, 1,429 sa mga ito ang magmamando ng Police Assistance Desk o yung tinatawag na PAD. Ilalagay ang mga assistance desk malapit sa mga eskwelahan, kaya asahan na ang mga naka-uniformeng pulis na mag-iikot sa mga paligid ng mga campuses at schools para sa police visibility, beat patrols, gayon din sa mga kalsada patungo naman sa mga eskwelahan. Mayroon naman 1,135 na patrol units at 1,731 na foot patrol officers ang ipapakalat naman mula sa Regional Mobile Force Battalion. Sinabi ni General Abilin, gusto niyang masiguro na walang anumang mangyayaring krimen sa bisilidad ng eskwelahan sa pinaigting na seguridad na ilalatag ng pambansang seguridad. Aga. Maraming salamat, Leia Ilagan. Dinidinig ngayon ng House Committee on Basic Education and Culture ang planong mas matatag na Senior High School o SHS program para sa school year 2025 to 2026. Ang nasabing programa ay ipatutupad ng Department of Education sa mahigit 800 mga paaralan sa darating na pasukan. Mula sa House of Representatives, may report si Jed Neresina live. Jed, ano na yung natalakay sa pagdinig ng Kamara? Aga, sa pagdinig kanina, sinimulan ito sa pagbabalita ng Department of Education na inaayos na nila yung Tech Pro electives para sa Senior High School program. Ito ay upang matulungan yung mga mag-aaral sa kanilang paghahanda sa paghahanap ng trabaho pagkatapos nila sa Senior High School. Ayon sa Department of Education, katulong nila ang TESDA o Technical Education and Skills Development Authority na isagawa ang skills mapping sa bawat rehiyon upang matukoy ang mga kasanayan na pinakakailangan ng mga lokal na industriya. Layunin nitong matulungan ang mga estudyante na makahanap ng trabaho agad pagkatapos nila sa senior high school. Sinita naman ng ilang kongresista ang DepEd sa pagkakaroon ng TechVoc programs na hindi rehistrado o accredited ng TESDA. Paliwanag
Paliwanag ng TESDA, hindi dumaan sa TVET registration ang mga paaralan at kagamitan para sa mga TechVoc programs ng DepEd. Ibig sabihin, hindi nasuri ang mga pasilidad at kagamitan ng mga paaralan na kanilang ine-endorso sa senior high school. Ayon sa mga mambabatas, kinakailangan na pasado sa TESDA ang equipment and curriculum bago pa magsimula ang isang bata sa grade 11. Aga ngayon, patuloy pa rin yung ginagawang pagdinig dito sa House of Representatives kaugnay nga dito sa pagpapalakas o pagpapatatag ng senior high school curriculum na ipatutupad sa darating na school year 2025 hanggang 2026 at isa sa layo nito ay mabawasan din yung mga subjects na tinitake ng mga mag-aaral upang hindi na rin maging mabigat para sa kanila. At sa iba pang balita dito sa House of Representatives, nabanggit kanina ni Attorney Princess Abante, ang spokesperson ng House of Representatives, na isang welcome development naman sa kanila yung pag-oath ni Senate President Cheese Escudero kagabi bilang presiding officer sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, at looking forward din sila sa pag-oath naman ng iba pang mga senador bilang impeachment judge sa nasabing trial. Ayan muna update mula rito sa House of Representatives. Balik sa'yo, Aga. Maraming salamat, Jed Neresina. Samantala, balikan natin muli ang report ni Ivan Alvarez kaugnay sa matumal na bentahan ng school uniform sa Divisoria. Yes, Ivan? Yes, Ella, ayon sa mga nakausap natin na magtitinda ng school uniform dito sa Divisoria, maaari nilang wala pang pera, mga tao, o di kaya ay mas pinipili na mamili na lamang sa mga online store. Maluwag pa kasi ang pwesto na bilihan ng mga school uniform dito sa Divisoria kung ikukumpara noong mga nakaraang taon na siksika na kapag isang linggo na lamang bago ang pasukan. Ayon kay Nanay Nelia, matagal na nagbebenta ng uniforme dito sa Divisoria. Apektado ang kanilang kita dahil hindi na ganong karami ang namimili. Hindi nga okay kasi mas matumal ngayon. Sa nakaraang taon, mas mabili nung nakaraang taon. Dagdag pa nito, pabugso-bugso lamang ang dating ng mga namimili at kadalasan ay sumitingin lamang. Kanila, hindi naman nagtaas ang presyo ng school uniform na kanilang itinitinda at nagdadagdag lamang ng presyo depende sa size at kulay. Ang polo at blouse pambata mabibili sa 130 pesos, habang ang pang high school naman ay nasa 250 pesos. Habang ang pantalon para sa elementary nasa 250 pesos, habang nasa 350 pesos naman ang pang high school. Ang palda naglalaro sa presyo ng 150 pesos hanggang 250 pesos. Ela, inaasahan ng mga magtitinda dito sa Divisoria na ilang araw bago magpasukan o sa darating na Sabado at Linggo ay saka dadabi ang mga tao at bibili ng mga uniform. Yan muna ang update mula dito sa Divisoria. Balik sa inyo dyan, Ela. Maraming salamat, Ivan Alvarez. Sa iba pang balita, patuloy ang ginagawang pagsusuri ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa trabaho ng mga opisyal ng gobyerno. Ayon sa Pangulo, magiging regular ang performance review sa cabinet members. Mula sa Malacanang, makibalita tayo kay Nel Maribohok live. Nel, sino-sino yung mga opisyal ang under review pa rin sa kanilang trabaho? Yes, Aga, patuloy pa rin ang pagsusuri sa performance ng mga opisyal ng executive branch. Sa ambush interview kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., sinabi niya na nasa level na ng mga undersecretary at iba pang namumuno ng ahensya ang performance review. Ayon sa Pangulo, magiging periodic basis ang pag-a-assess sa trabaho ng mga opisyal. Sa pamamagitan nito, makikita kung nararapat pa ba silang manatili sa pwesto. And we will be looking very, very closely, and we will make that review on a periodic basis, maybe a quarterly basis. Titignan natin yung mga target ba natin, naabot ba natin on a quarterly basis. And we'll be much more rigorous in looking at the performance, not only at the top level, but all the way. That's why we'll see. I'm sure you will see more changes. Ayon sa Pangulo, mahalaga ito upang magsilbing mensahe sa lahat ng government agencies o departments na kinakailangan silang magtrabaho na mabuti. Sa ngayon, wala pang inaanunsyo kung sino-sino ang susunod na tatanggalin o ililipat na opisyal ng gobyerno. Yan muna ang ating update. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Nel Mariboho.
Binabawasan ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang administrative duty ng mga guro upang mas makatutok ang mga ito sa pagtuturo. Naniniwala ang Pangulo na magagaling ang mga guro sa Pilipinas at kinakailangan lamang ng suporta. Hindi lang anya financial support, kundi pati mga retraining. Kahapon, nakaharap ni Pangulong Marcos Jr. ang 200 mga bagong guro sa probinsya ng Bulacan kasabay ng pagbubukas ng Brigada Eskwela. We hired 20,000 new teachers so that we have more teachers and also so we can reduce the load on teachers sa mga administrative duties. Tiniyak ng Department of Migrant Workers ang mas magagandang oportunidad at proteksyon para sa mga overseas Filipino workers o OFW sa isang probinsya sa Canada. Kaugnay nito, isang Memorandum of Understanding ang pinirmahan sa pagitan ng Nova Scotia at Pilipinas. Ang detalye sa report ni Ivan Alvarez. Formal na nilagdaan ng Department of Migrant Workers o DMW at Nova Scotia ang isang kasunduan para sa mas pinalawak na proteksyon sa karapatan at kapakanan ng mga overseas Filipino worker o OFW sa naturang probinsya ng Canada. Ayon kay Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak, patunay ito ng mas magandang ugnayan sa pagitan ng dalawang bansa. Filipino workers and Canadian employers have harmonious, productive relations in the mutual interests of both nations. Sakop ng kasunduan ang pagtutulungan pagdating sa ethical at fair recruitment, skills training, reintegration programs at pagkakaroon ng maayos na migration pathways. Ayon naman sa Minister of Advanced Education ng Nova Scotia na si Brendan Maguire, malaki ang kontribusyon ng mga Pilipino sa kanilang ekonomiya. Filipino workers play a vital role in strengthening our communities and our economy. Not only do they contribute as skilled workers, but they contribute as neighbors, friends, and active members of our society. Sa kasalukuyan, 120 OFW candidates ang kasama sa initial batch na posibleng makapaghanap buhay sa Nova Scotia, habang 42 job orders naman ang nakahanda roon. Tiniyak rin ng Nova Scotia na mas dadagdagan pa nila ang pagbubukas ng mga oportunidad para sa Filipino healthcare workers sa mga susunod na taon. Ivan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mag-aalok ang Taiwan ng 180,000 na caregiver jobs sa susunod na 5 taon para sa mga Pilipino. Pwedeng kumita ng mahigit 20,000 pesos kada buwan ang mga caregivers sa Taiwan. Sa mga nakalipas na panahon, nakakita ng pagbaba sa bilang ng aplikante dahil sa klasifikasyon ng caregivers bilang household service workers ng DMW. Kaya apela ng mga recruitment agencies na ituring na semi-skilled workers ang caregivers para makahikayat ng mas maraming aplikante. Iniimbestigahan ng Philippine Consulate sa Los Angeles kung may Pinoy na kabilang sa mga inaresto sa malawakang operasyon ng U.S. Immigration and Customs Enforcement o ICE. Kinumpirma ng U.S. authorities na nasa kustodiyan nila ang isang 55 anyos na Pinoy dahil sa mga kasong kriminal at immigration violation. Nangako ang konsulado ng tulong sa mga Pinoy na posibleng maapektuhan ng operasyon. Pasado na sa House of Representatives sa ikatlo at pinal na pagbasa ang panukalang batas na nagpapalawig sa termino ng barangay at sangguniang kabataan officials mula 3 taon patungong 6 na taon. Sa ilalim ng panukala, gaganapin tuwing ikalawang Lunes ng Mayo kada 6 na taon ang barangay election simula 2029. Nilalaman din ng panukala na hindi maaaring lumampas sa 2 sunod ang termino ng isang barangay official habang 1 termino lamang para sa SK. Samantala, ang mga nahalal noong October 30, 2023 ay mananatili sa pwesto hanggang May 2029 maliban na lang
kung mas maagang tanggalin o suspendihin. Nakatakda mamayang hapon ang arraignment o pagbasa ng sakdal sa iba pang kasong kinakaharap ni dating Congressman Arnolfo Teves Jr. Kabilang narito ang kasong murder, frustrated murder at attempted murder. Mula sa Maynila, makibalita tayo kay Benedict Samson live. Benedict, dadalo ba uli sa arraignment mamaya si Teves? Magandang umaga, Aga. Ayon nga sa legal counsel ni dating Negros Oriental 3rd District Representative Arnolfo Teves Jr. ay mamayang 1:30 ng hapon yun ngang arraignment ni Teves sa Manila Regional Trial Court Branch 51. Sa Branch 51 ng Manila RTC, gagawin ang pagbasa ng sakdal kay Teves. Ang naturang branch ng korte ang may hawak sa mga kasong 10 counts of murder, 13 counts of frustrated murder at 4 counts of attempted murder laban sa dating kongresista. Ito yung mga naisampang kaso kay Teves patungkol sa nangyaring pamamaril at pamamaslang kina dating Negros Oriental Governor Roel Degamo at iba pa. Pero sa arraignment ni Teves mamayang hapon ay sa pamamagitan ng video conference lang ang pagdalo nito. Noong nakaraang linggo naman ay nabasa na rin ang sakdal kay Teves sa mga kaso naman ng illegal possession of explosives at illegal possession of firearms and ammunitions. Aga, base sa nakalap nating impormasyon ay mga legal counsel lang ni Teves yun ngang dadalo dito sa Manila RTC Branch 51. At yan muna ang ating update mula rito sa Maynila. Balik sa inyo dyan, Aga. Maraming salamat, Benedict Samson. Nilinaw ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA na patuloy ang panguhuli ng kanilang mga traffic enforcers sa kalsada kahit umiiral ang No Contact Apprehension Policy o NCAP. Ito ay dahil may mga blind spot na hindi nakukuhanan ng CCTV cameras kaya't kinakailangan pa rin ang presensya ng enforcers. Tiniyak ng ahensya na hindi madodoble ang violation record ng motorista dahil isinasaalang-alang ang counter-checking sa pagitan ng ticket at camera record. Para naman sa ating pong weather update, makararanas ng mga pag-ulan ang ilang bahagi ng bansa bunsod ng umiiral na habagat o southwest monsoon. Base sa latest weather report ng Pag-asa, patuloy pa ring binabantayan ang tropical cyclone bagaman ito ay nasa labas na ng Philippine Area of Responsibility. Kabilang sa mga lugar na posibleng ulanin ang Zambales, Bataan, Occidental Mindoro at Palawan. Posible ring makaranas ng pag-ulan ang Metro Manila, Visayas, Calabarzon, Bicol Region at ang nalalabing bahagi ng Central Luzon maging ang Mimaropa. Posible pa rin ang banta ng mga pagbaha at landslide, kaya naman pinapayuhan ng publiko na maging alerto sa weather update. Nagsampa na ng kaso ang Estado ng California laban sa Trump administration dahil sa munay pagpapadala ng National Guard sa Los Angeles. Ayon kay Attorney General Rob Bonta, hindi lamang ito labag sa konstitusyon kundi isang mapanganib at hindi makatarungang paggamit ng kapangyarihan ng federal government. Labag din umano ang ginawang utos ng US Commander-in-Chief sa 10th Amendment at iba pang federal law dahil walang consultation at authorization mula sa gobernador ng California ang deployment. Hindi naman malinaw sa Los Angeles County Sheriff Office kung ano ang eksaktong mission ng 2,000 National Guards sa LA. Tinanggal ni U.S. Health Secretary Robert F. Kennedy Jr. ang lahat ng 17 miyembro ng U.S. Centers for Disease Control and Prevention Panel of Vaccine Experts at planong palitan ang mga ito. Ayon kay Kennedy, kailangan ng bagong komite na walang conflict of interest para maibalik ang tiwala ng publiko sa mga desisyong medikal sa pamamagitan ng isang transparent at walang kinikiling ang proseso. Mariing tinuligsa ng mga eksperto ang hakbang bilang political meddling na makasisira sa tiwala sa agham.
Walang inilabas na ebidensyang may conflict of interest ang mga inalis sa pwesto. Gaganapin ang susunod na pulong ng bagong bubuuing panel sa CDC headquarters sa Atlanta mula June 25 to 27. Nagpulong sa Lancaster House sa London ang US delegation sa pangunguna ni Commerce Secretary Howard Lutnick, Treasury Secretary Scott Bessent at Trade Representative Jameson Greer kasama si Chinese Vice Premier He Lifeng at delegado mula China. Kasama sa tinalakay ng dalawang bansa ang paghihigpit ng China sa rare earth exports at ang pagharang ng US sa AI-related goods para sa Beijing. Bagamat nagkaroon ng pansamantalang truce noong Mayo, inakusahan ng US at China ang isa't isa ng mga umunoy paglabag sa kasunduan. Ayon sa mga ekonomista, ang patuloy na tensyon sa kalakalan ay nananatiling banta sa pandaigdigang paglago ng ekonomiya. Formal nang nakumpleto ng BTS members na sina RM at V ang kanilang mandatory military enlistment. Kaninang umaga, umarap sila sa Korean media para magpasalamat sa kanilang fans na walang sawang sumusuporta at naghintay sa kanilang pagbabalik. Si RM at V ang ikatlo at ikaapat na BTS members na nakatapos ng kanilang military service. Bukas, nakatakda na ring ma-discharge mula sa 5th Infantry Division ang BTS members na sina Jimin at Jungkook. Good news para sa lahat ng 18 fans. Magpi-premiere na mamayang gabi ang kauna-unahang stopover sessions sa YouTube channel ng Wish 1075. Tampok sa first ever stopover session ang surprise performance ng P-Pop Kings na SB19 ang kanilang latest hit na Dungka. Noong nakaraang May 7, muling nag-comeback ang SB19 sa roadshow ng Wish Bus kung saan sorpresang nag-perform sa labas ng bus ang grupo sa pamamagitan ng makeshift stage. Mapapanood ang premiere ng Dungka mamayang alas 9 ng gabi sa YouTube channel ng Wish 1075. Nakiisa ang Members Church of God International kasama ang Bible Reader Society sa isinagawang unang araw ng Brigada Eskwela kahapon bilang paghahanda sa muling pagbubukas ng klase sa June 16. Ang isa-ilang volunteer sa kabila ng mga hamon na naig pa rin ang layunin na bumahagi sa paggawa ng mabuti. Narito ang report ni Mia Alonzo. Isang linggo na lang at balik eskwela na ang mga mag-aaral sa iba't ibang panig ng bansa. Kaya naman bayanihan na sa paglilinis, pagkukumpuni at pagsasalansan ang mga guro, estudyante at mga magulang ng mga gamit sa eskwelahan sa unang araw ng brigada kahapon. Layo ng Brigada Eskwela na gawing ligtas, malinis at maayos ang mga paaralan sa darating na pasukan sa June 16. Kaugnay nito, malugod ring nakibahagi ang Members Church of God International at Bible Reader Society sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila sa isinagawang brigada. Nagtulungan po yung District 1 MCGI Youth ng Caloocan North at Caloocan South po at katulong po ng mga bread officers at mga bread members po natin. Nagsalib persa po sila, nagtulong-tulong po sila para makabili po ng cleaning materials. Tapos, syempre, bukod sa cleaning materials, kailangan din natin ng mga pang-safety ng mga kapatid na tutulong. Dahil batid ang hiwaga at diwa ng pakikipagbayanihan, kahit may sari-sariling obligasyon at alalahanin, ay pinili pa rin nila ang maging kabahagi sa gawain. Yun nga po, kahit na medyo hirap po ako sa alikabok dahil may allergy po ako sa alikabok. And awat tulong ng Diyos po, di po ako nasumpungan na nagka-allergy. Salamat sa Diyos, natapos po namin na malinis po yung classroom po. Hindi rin naging hadlang ang edad sa inisyatibo ng paggawa ng mabuti sa lahat.
Ay ng umaga pa po kami dito, alas 6. Bali, ang function po namin dito sa DRT Marshal, monitoring po sa area of responsibility sa venue po natin ng brigada. Bukod sa paglilinis, munting agahan naman ang inihatid ng MCGI Bagong Baryo Caloocan Chapter sa Bagong Baryo Elementary School sa unang araw ng Brigada Eskwela. Ilan pa sa mga paaralan na pinuntahan ng MCGI ay ang Maria Clara High School, Longos Elementary School sa Malabon, Bagong Silang High School, Kabayanan Integrated School at Concepcion Elementary School, na binubuo ng nasa mahigit 300 mga volunteers. Samantala noong June 8, bago ang unang araw ng brigada, nagsagawa naman muna ng mass bloodletting ang MCGI EDSA Caloocan Chapter sa layuning makapagdugtong ng buhay sa kababayang mangangailangan. Sa bawat pagtulong na nagagawa, mananatiling bukas sa mga puso sa layuning makapaglingkod dahil ang tunay na pagsunod sa aral ng Diyos na napapakinggan ay nasusukat hindi sa dami ng salita kundi sa kabutihang naiabot sa kapwa. Bakit ba tayo nandito? At alam naman po natin na ito talagang cause ng ating ginagawa. Hindi natin siya ginagawa para ipagpapuri sa harap ng tao, kundi upang huli ibalik ang karangalan sa kung kanino ito nagmula at yun ay sa ating Panginoon. MCGI Bible Readers, Brigada Eskwela 2025, pag-ibig! Mia Alonso, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Juan, Kapitulo 8, versikulo 29 na nagsasabi, "At ang nagsugo sa akin ay sumasa akin. Hindi niya ako binayaang nag-iisa, sapagkat ginagawa kong lagi ang mga bagay na sa kanya ay nakalulugod." At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTV CE News, may balita saan mang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali.